Guys, for today's video, malihis-lihis muna tayo from online lending. What we need to focus now is the changes na nangyari with Maya's personal goal. Anong meron dito? Apparently, nagkaroon ng interest change or interest update dito sa personal goal. So, yan ang pag-usapan natin ngayon at beneficial ba tong update na to para sa inyo? Well, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, yeah. So, as I mentioned, nagkaroon nga ng changes in terms of the interest rate na binibigay sa mga personal goals. But before we move on sa update na yan, ano ba yung personal goal na to? So, basically, itong personal goal is somehow parang stash sa Tonic or separate from your savings account na mag-open ka ng parang sub-savings account. So, basically, itong personal goal is somehow an attachment sa inyong current na savings account. But hindi siya nasasama sa totality ng inyong savings account. Para siyang separate na account inside your Maya. Wherein you can open different personal goals and set kung para saan yung goal na yun. For example, gusto niyo mag-travel papuntang Japan. So, you can open a personal goal and title it Japan. So, basically, doon kayo mag-iipon. Savings. Kasi, para siyang tulong sa mga tao na more on visual. Kasi, yung mga taong more on visual, kapag nakikita nila like yan, naka-separate personal goal, tapos yung numbers ay tumataas, mas namo-motivate ang mga tao. Whereas kung naka-lump sum yan sa inyong savings account, nandyan lahat, pambayad nyo ng bahay, pang travel nyo, pang bills nyo, etc. Well, hindi kayo ganun mamomotivate. Kaya, dito sa personal goal, you can customize and create it specific for the purpose. So, kunyari, yun nga, pang Japan, or kunyari, pambili ng bagong sapatos, or pambili ng bagong iPhone this year, pwede nyong ilagay doon. Pwede na kayong mag-ipon. So, every time na may pera kayo at gusto nyong maglagay doon sa specific goal na yon, doon kayo maglalagay. So, ano nga ba ang update dito? Diba kasi, ang interest rate ng savings natin with Maya ay only 3.5%. And then, pwede nyo siyang gawa ng mission na up to 10%, pero gagawa kayo ng workaround or gagastos kayo para lang ma-achieve nyo yung mataas na interest. But where in fact, the interest is only applicable to up to 100,000 pesos. So, maliit lang din naman. Dito kay personal goal, hindi mo na kailangang gumastos. However, yung interest rate nila from 4%, tataas siya up to 8%, ay hindi naman siya basically pag nag-open kayo 8% na kagad. Depende to sa amount na ilalagay nyo. Basically sa average daily balance ng personal goal nyo. So, ito po yung matrix kung magkano ibibigay sa inyong interest per ADB or per amount na nilalagay nyo dyan. Upon opening the account and transferring the money, 4% na po kagad ang interest. Ito naman yung kinagandahan kasi sa savings 3.5 lang. Ito po mas mataas ng 0.5% ang interest. So, upon opening any balance na nilagay nyo dyan or any amount na nilagay nyo dyan na up to 20,000 pesos, 4% na po ang interest na ma-earn niya. Ito po, pag lumagpas po ng 20,000 papuntang 40,000, magkakaroon kayo ng additional na 0.5%. And then, additional 0.5% kapag 40,000 pataas up to 60,000. And ito po, yung mataas po nila, additional 1.5% kung 60,000 to 80,000. And lastly, additional 1.5% naman po kung 80,000 to 100,000. Kung pinapark mo lang naman yung pera mo sa mga digital bank savings para kumita ng medyo mataas na interest, at least ito kay Maya, hindi ka nagagawa ng kahit na anong mission. Kung meron kang 100,000, ilagay mo lang yung 100,000 dyan, and kikita na yung 100,000 mo ng up to 8%. Ang kinagandahan nga dito, kung specific yan sa goal mo, talagang mas malaki ang kikitain na interest versus na nakalagay lang siya sa savings account. Mag-sample tayo on how to create a personal goal. So, click nyo po sa savings, tapos click nyo po dito personal goals. Ayan. Tapos, under goal name, i-enter nyo po kung ano po yung purpose ng goal nyo, kung para saan ba. Pero for this example, lagay lang po natin for payment. Ayan. Tapos, ilagay ko siya ng katapusan na September. Tapos, magkano ang goal amount ko? Ilagay ko lang 5,000 pesos. Tapos, ito. Sabi, earn up to 8%. Yun nga yung diniscuss natin kanina. Then, click lang natin ng continue. Tapos, confirm daw yung goal. So, yeah. Basically, na-create na yung account. Ang due date ko to meet the goal is up by September 30. Pero, yun. Kikita siya kahit na meet yun yung goal nyo
before September 30. Sa September 30, doon siya mag-close. Tapos, pag nag-close yung account, yung deposit nyo doon at saka yung proceed ng interest ay mapupunta naman ngayon sa inyong savings account. So, ito po. Ayan, all set. Maglagay na tayo ng pera. So, ito. Select a fund source. Lagay natin dito from Maya Savings. Tapos, ito, 7,500. Actually, ito na lang natira dun sa inutang ko. Medyo nagamit-gamit ko siya. Pwede ko naman siyang palitan anytime talaga. Hindi ko lang din maasikaso. So, ayan, 7,500. Tapos, yan, click natin yung transfer. Ito, pagbalik natin dito sa personal goal, yan, goal, congrats on reaching your goal of 5,000 for payment. Pero yun nga, kikita pa rin to up to September 30. Kasi sa September 30, magko-close po yung account kasi yun po yung due na nilagay ko. So basically, yan po ang update ni Maya about the changes sa interest rate ng personal goal. Okay, for our question of the day po, ako po aminado ako na ma-visual akong tao. Kapag nakikita ko po yung information or something katulad nito sa bank, mas namomotivate ako, mas napupursige ako. Yun nga po, 'di ba, yung daily crediting of interest, napaka tuwang-tuwa ako doon. So, dahil visually nakikita ko na may dumadagdag. So, for our question of the day, mas namomotivate po ba kayo kapag nakikita niyo yung goal niyo, yung bagay katulad nito na personal goal naka-separate, na nakikita niyo nag-i-increase over time, or wala namang effect sa inyo kung makita niyo man o hindi? Ayan, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Azul Mary Vallar. At Azul Mary Vallar, sabi po niya, thank you for all the helpful information, Sir Pat. Sa iyo ko talaga nakukuha lahat ng magagandang ideas and helpful tips before ako gumamit ng Maya. Sobrang laking tulong ng mga videos mo po. Watching and supporting from Puerto Princesa City, Palawan. Wow! Thank you po kay Miss Azul Mary Vallar. Maraming salamat po for watching and supporting my videos. Sana po talaga nakakatulong po. Maraming salamat. And shoutout na rin po sa mga nanonood sa akin sa Puerto Princesa, Palawan. Shoutout po sa inyo. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng ina-upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!